Alam mo ba? Hindi lang mga beach, bundok at kainan ang may kwentong kakaiba sa Pilipinas, pati mga sementeryo. Sa bawat probinsya, may mga libingan na may halong history, misteryo at minsan katatawanan. Mula sa sementeryong nasa ilalim ng lupa hanggang sa sementeryong lumubog na sa dagat, ready ka na bang mamangha at kilabutan? Tara! Kilalanin natin ang top 13 pinakakakaibang sementeryo sa Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 13. Skyline Garden Cemetery sa Cebu City. Kung sanay ka sa sementeryong flat at madilim tingnan, magugulat ka sa Skyline Garden Cemetery. Isang modern, scenic resting place na nakatayo sa kabundukan ng Cebu City. Sa taas ng bundok, matatanaw mo ang 360 degrees panoramic view ng lungsod at ang malawak na kabundukan sa paligid, kung kaya hindi mo mararamdaman ang lungkot kundi kapayapaan. Ang disenyo ng sementeryo ay circular na parang bulaklak o spiral mandala na may towering steel spire sa gitna bilang simbolo ng pag-akyat ng kaluluwa sa langit. Bawat hallway ay puno ng liwanag, halimuyak ng mga bulaklak at tanaw ang kalangitan na para bang sinasabing, sa dulo ng lahat, may katahimikan at gandang nag-aabang. Alam mo ba? Ang Skyline Garden ay itinayo sa Barangay Busay, isa sa mga pinakamatataas na lugar sa Cebu City. Kaya naman, literal itong cemetery above the clouds. Ito ay bahagi ng konsepto ng eco-memorial architecture kung saan ang disenyo ay nakatuon sa minimal land use at environmental harmony. Top 12. Libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ang libingan ng mga bayani ay hindi lang basta sementeryo. Isa itong pambansang dambana para sa mga sundalo, bayani at lider ng bansa. Dito nakahimlay ang mga presidente gaya ni Diosdado Macapagal at Carlos P. Garcia, pati na rin ang mga tagapagtanggol ng bataan at korehedor. Tahimik at maayos ang paligid ng sementeryo na ito, patunay ng respeto at karangalan sa mga nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ang paglalakad dito ay parang leksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam mo ba? Noong una, ang libingan ng mga bayani ay tinawag na Republic Memorial Cemetery. Binuksan ito noong 1947 para sa mga sundalong Pilipino na lumaban noong World War II. Taong 1954 lang ito opisyal na pinangalanang Libingan ng Mga Bayani ni Pangulong Ramon Magsaysay. Top 11. Budbongao Tombs sa Tawi-Tawi. Sa tuktok ng Budbongao, ang pinakamataas na bundok sa Tawi-Tawi, matatagpuan ang mga libingan ng mga lokal na pinuno at banal na tao. Kailangan mong mag-hike sa gitna ng kagubatan para marating ito. Kilala rin ito bilang isang healing mountain dahil maraming deboto ang umaakyat dito para magdasal at humiling ng pagpapala at kagalingan. Alam mo ba? Ang Budbongao ay isang banal na bundok sa Tawi-Tawi na may dalawang libingan na tinatawag na Tampat Rocks na pinaniniwala ang himlayan ng dalawang tagasunod ni Sheikh Karim ul Maktoum, ang unang nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas. Top 10. Calvary Hill Mission Compound Cemetery sa Sagada, Mountain Province. Tuwing Undas, nagiging Festival of Lights ang sementeryong ito dahil sa tradisyong tinatawag na panag-apoy. Sa halip na kandila, nagsisindi ang mga sagadian ng kahoy na saeng sa ibabaw ng mga nicho. Pagdating ng gabi, nagliliwanag ang buong sementeryo na parang dagat ng apoy, isang nakakamanghang tanawin para sa paggunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Alam mo ba? Ang panag-apoy ay kankanaay term na nangangahulugang to light a fire. Simbolo ng liwanag at pag-asa para sa mga yumao. Top 9. Sunken Cemetery sa Camiguin. Isang sementeryo sa ilalim ng dagat. Nang pumutok ang Mount Vulcan noong 1870s,
lumubog ang buong bayan ng Katarman kasama ang sementeryo. Ngayon, tanging isang malaking krus sa gitna ng dagat na lang ang makikita. Simbolo ng mga kaluluwang napailalim sa alon. Alam mo ba? Pwede kang magpa-boat ride papunta mismo sa base ng krus para magdasal o magpicture habang tanaw ang bundok na sumira sa bayan ng Katarman. Top 8. Cemetery Beach sa Tingloy, Batangas. Beach lover ka ba? Paano kung sabihin kong may sementeryo sa tabi ng dagat? Sa isla ng Marikaban, halos 100 nicho ang matatagpuan, ilang metro lang mula sa shoreline. Dati ay malayo ito sa tubig, pero dahil sa pagtaas ng dagat, halos beachfront na ang mga libingan ngayon. Alam mo ba? Maraming residente ng Marikaban ang naniniwala na pinoprotektahan ng mga kaluluwa ang baybayin mula sa mas matinding sakuna, kung kaya kahit lumalapit ang tubig, hindi pa rin ganap na nasisira ang mga nicho. May mga local divers at environmental groups din na nagmungkahi na ideklara ang lugar bilang heritage site at climate change marker. Top 7. Demon in the Cemetery sa Malabon, Metro Manila. Sa gitna ng Tugatog Cemetery sa Malabon, may isang kakaibang estatwa na siguradong magpapatigil sa iyo. Isang malaking rebulto ng demonyo na tila tinatapakan si San Miguel Arcangel. Kabaliktaran ng karaniwang imahe na nakikita natin sa mga simbahan. Ipinagawa ito ni Don Simeon Bernardo, isang kilalang debotong Katoliko. Hindi ito glorification ng demonyo, kundi isang visual warning, isang paalala ng espiritual na laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Alam mo ba, sinasabing si Don Simeon Bernardo ay isa ring philosopher at mystic, at maraming naniniwalang ang estatwa ay marepresentasyon ng kanyang paniniwala na ang tao ay laging nasa gitna ng dalawang puwersa, kabutihan at kasamaan. Top 6. Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig City. Ang Manila American Cemetery and Memorial ay isa sa pinakamalaki at pinakamagandang sementeryo sa buong mundo. Ito ang nagsilbing huling hantungan ng mahigit 17,000 sundalong Amerikano at Pilipino na nagbuwis ng buhay noong World War II. Sa gitna ng sementeryo, matatagpuan ang isang monumento at chapel na may mga marble walls kung saan nakaukit ang 36,000 names ng mga nawala sa digmaan, kilala bilang Tablets of the Missing. Mayroon ding 25 mosaic maps na gawa sa colored marble at glass na naglalarawan ng mga laban sa buong Pacific region, isang visual timeline ng digmaan at tagumpay. Alam mo ba? May 23 Medal of Honor recipients ang nakalibing dito at marami sa kanila ay lumaban sa Bataan at Corregidor, dalawang pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Top 5. K9 Cemetery sa Clark, Pampanga. Hindi lang mga tao ang may sementeryo, pati mga asong bayani may sarili ring resting place. Matatagpuan sa loob ng dating Clark Air Base sa Pampanga, ang K9 Cemetery ay alay sa mga military police dogs na naglingkod sa tabi ng mga sundalo noong panahon ng mga Amerikano. Sa loob ng maliit pero makasaysayang libingan na ito, makikita ang mahigit 280 lapida. Bawat isa ay may nakaukit na pangalan at identification number ng mga tapat na aso. Alam mo ba, may mga lokal na grupo sa Pampanga na nagsusulong na i-preserve ang K9 Cemetery bilang heritage site, bilang pagkilala sa mga hayop na naglingkod kasama ng tao sa panahon ng digmaan. Isang simpleng lugar, pero puno ng puso at paalala na kahit ang mga hayop ay may sariling ambag sa kasaysayan. Top 4. Nagcarlan Underground Cemetery sa Laguna. Isang sementeryong literal na may lihim sa ilalim ng lupa. Matatagpuan sa bayan ng Nagcarlan, Laguna, ang Underground Cemetery ay isa sa pinakakilalang heritage site sa bansa at tanging sementeryo sa Pilipinas na may underground crypt sa ilalim ng simbahan. Wala nang inilibing dito mula pa noong 1983 para mapanatili itong historical site.
Itinayo noong 1845 ng mga Franciscanong pari sa pangunguna ni Father Vicente Veloc. Ginamit ito bilang libingan ng mga mayayamang pamilya at mga praile noong panahon ng Kastila. Sa ibabaw, makikita mo ang chapel at mga pader na may mga nicho, pero sa ilalim nito, may stone staircase pababa patungo sa isang tahimik na silid kung saan nakalibing ang mga prominenteng tao ng bayan. Alam mo ba? Hindi lang ito lugar ng paggunita, kundi naging tagpuan din ng mga revolusyonaryo noong Philippine Revolution at Philippine-American War. Ginamit ito bilang secret meeting place ng mga katipunero para planuhin ang laban kontra mga mananakop. Top 3. Cemetery of Negativism sa Baguio City. Ito na siguro ang pinaka-positive na sementeryo sa buong mundo. Matatagpuan sa loob ng Camp John Hay sa Baguio City, ang Cemetery of Negativism ay hindi libingan ng tao kundi libingan ng bad vibes. Itinayo noong 1981 ni John Hightower, dating commanding general ng Camp John Hay, bilang symbolic place kung saan pwede mong ilibing ang lahat ng negativity mo sa buhay, tulad ng doubt, fear at self-pity. Sa halip na mga nicho ng tao, makikita mo rito ang mga cute at witty tombstones na may mga nakakatawa pero makabuluhang epitaphs. Alam mo ba? May signage sa entrance ng sementeryong ito na nagsasabing, "Negativism is man's greatest self-imposed infliction, his most limiting factor, his heaviest burden." Kaya bago ka umalis, ang paalala nila ay, "Leave your negativism behind and be more positive." Top 2. Paco Park Cemetery sa Manila. Tahimik, bilog ang disenyo, at puno ng kasaysayan. Ganyan ang Paco Park. Ang tatlong paring martir na sina Gomez, Burgos at Zamora ay dito inilibing ng walang marka. Noong 1896, dito din pansamantalang inilibing ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal matapos siyang barilin sa Bagumbayan. Katulad ng Gomburza, sa isang unmarked grave din inilagay ang labi ni Rizal sa pagitan ng dalawang pader ng sementeryo. Ngunit nang matuklasan ng kanyang mga kapatid kung saan siya inilibing, binayaran nila ang mga gwardya para palihim na lagyan ng palatandaan ng kanyang libingan. Isang simpleng bato na may ukit na RPJ, ang kanyang initials na binaliktad upang hindi mahalata ng mga Kastila. Makalipas ang ilang taon, inilipat ang kanyang labi sa Luneta Park sa ilalim ng bantayog na ngayoy kilala bilang Rizal Monument. Ngulit kahit na ilipat na ang kanyang katawan, nananatiling nakatayo sa Paco Park ang misteryosong marker na may initials na RPJ. Alam mo ba? Ang Paco Park ay dating mass grave din ng mga biktima ng cholera outbreak noong 1800s. Kaya bukod sa kasaysayan, mararamdaman mo rin dito ang kalungkutan at kagandahan ng Maynila noong panahon ng Kastila. Top 1. Hanging Coffins of Sagada sa Mountain Province. Isa ito sa pinakasikat at pinakakakaibang libingan sa buong Pilipinas. Sa mga matatarik na bangin at kuweba ng Eco Valley sa Sagada, makikita ang daan-daang kahoy na kabaong na nakapako o nakasabit sa gilid ng mga bato. Ayon sa sinaunang tradisyon ng mga Igorot, naniniwala sila na mas malapit sa langit ang kaluluwa ng mga yumao kung ililibing sila sa mataas na lugar. Bago pumanaw, karaniwang hinuhulma mismo ng matatanda ang sarili nilang kabaong, gawa sa kahoy na manumanong inukit. Ang tanawin ay parehong nakakamangha at nakakaantig, isang patunay ng matinding respeto at debosyon ng mga Igorot sa kanilang mga ninuno. Alam mo ba, ang hanging coffins tradisyon ng Sagada ay mahigit 2,000 taon na ang tanda. At hanggang ngayon, may ilang pamilya pa rin na nagpapatuloy ng ganitong ritual. Pero ginagawa na lang ito sa piling pagkakataon bilang paggalang sa kanilang kultura. At ayan na nga, ang top 13 pinakakakaibang sementeryo sa Pilipinas. Mula sa mga libingang nakasabit sa bundok hanggang sa mga lumubog sa dagat, bawat isa ay may dalang aral, tradisyon at pagmamahal ng mga Pilipino
para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito mo marirealize na kahit sa dulo may ganda, may kultura at may kwento pa ring maiiwan ang bawat Pilipino. Ikaw, alin sa mga sementeryong ito ang gusto mong bisitahin kung may lakas ka ng loob? At alin ang pinaka nakakabilib para sa iyo? Tandaan, bawat sementeryo ay hindi lang lugar ng pamamaalan, kundi paalala na lahat tayo ay may kwentong maiiwan at alaalang hindi malilimutan. Salamat sa panunood. Stay curious, stay brave, at huwag kalimutang maging positive. Hanggang sa muli, kabida!